Yung bawat isang pananampalataya, bawat isang pagkilala sa Panginoon, bawat pakikipagrelasyon natin, kayo po ang magliligtas ng sarili ninyong karaniwan. Kung ano yung ugnayan natin sa Panginoon. Hindi kayo ligtas ni Brother Jason, tao din yan. Yung po ang nais natin ipapatid. Kaya kung gagayahin ng iba ang aking halimbawa, ang tanong, mas lalapit ba sila kay Kristo o lalayo sa ating Panginoon? Kaya kung po ay lalong-lalo na po ngayon sa panahon ngayon, tandaan po ninyo maging maingat po kayo sa paggamit. Alam ko sa ngayon parang wala akong nakikita ilang mga kapatid lang may dalang Bible. Wala na po iba nasa apps na sa cellphone na Nagiging practice na rin natin yung kung saan ay digital na tayo ngayon, no? Pero maging maingat po kayo dahil hindi po lahat ng Bible applications na kung saan ay original. Marami na po ngayon ay tinatawag na binago. Kaya ang aking nilirekomenda po sa inyo ay yung King James Version lang. Yung mga latest revision po ng Bible, hanggang maaari ay may mga makapagliligaw sa atin. Yun lang po ang nais ko. Mutual care and respect. Sa unang Timoteo pa rin po, 5:1 hanggang 2, sinasabi, huwag mong pagwikaan ang matanda. Kundi, pangalanan mo siya tulad sa ama, ang mga kabataang lalaki na tulad sa mga kapatid, ang mga babaeng matatanda na tulad sa mga ina, at ang mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae sa buong kalinisan. Dito po sa unang Timoteo 5:1 hanggang 2 ay ipinapakita po rito kung paano ang isang maayos na relasyon ng bawat isa sa loob ng iglesia ay tulad ng isang pamilya. Wala po ditong tinatawag na powerful. Hindi po kaming mga tagapagturo ay powerful dito. Hindi po si Brother Jason. Hindi po si politicians. Lahat po tayo dito'y pantay-pantay bilang mga miyembro ng isang pamilya. May paggana, may pagmamahal, may kalinisan. Hindi ko kayo dapat na sa sinabi ko, ito ang susundin. Hindi po gano'n. Mutual care and respect po ang nakasulat sa unang Timoteo. Marami po ngayong mga kongregasyon na kung saan ang pamumuno po ay ginagamit nila sa iba't ibang mga kabahilanan. Ang mga pinuno po ng iglesia ay may pananagutan na mamuno ng may integridad, disiplina at malasakit sa kawan ng Diyos. Napaka-importante po na. Tuloy ko po sa Timoteo 3:1 hanggang 5 at 8 hanggang 9. Dito malinaw po dito na kung saan sinasabi. Dahil nga po nabanggit ko sa inyo, hindi lamang ang ilang mga kongregasyon. Marami po. Hindi po ba itong mga nakaraan ay malaking kongregasyon po ay may kinalaga sa problema ng pamumuno na kung saan ang kanilang kaban ay na dala pa sa international news at silang magkakamag-anak ng mga namumuno ay nagkaroon ng mga issue. Isa naman po ang mga relationship at iba't-iba, kalaan ng pagtuturo, kapalaan. Ngunit bilang isang tagapagtulo o taga-mamumuno, dapat daw po ang mga namumuno ay mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip,
sapat na makapagturo, hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi makipagtalo, at hindi maibigin sa salapi, namamahalang mabuti sa kanyang sarili sambahayan. Wala pong perpekto. Wala pong perpektong tao. Walang perpektong tagapagturo. At wala din pong perpekto miyembro. Ngunit kung hanggat kaya po na kung saan upang hindi tayo makapagligaw o makapagpatisod ng kaluluwa, kinakailangan sa pamumuno natin ay isang maayos at naaayon sa kasulatan. Sundan ko pa po. Hindi mga sakim sa mahahalay na kapakinabangan. Ito po makikita natin na kung saan ay nababanggit po, pasensya na po ako. Ako po ay nakapag-mensahe ng ganito upang maiwasan ang mga future problem. Kung ano man ang mga alitan o kung ano man problema mayroon, ay hindi ko natin nais na paghiwa-hiwalayin ang bawat isa o maging sila man po. Ngunit ang layunin lang natin dito sa ating tinatalakay ng mensahe na ito ay upang sa pagtutuwid natin sa bawat isa sa atin ay hindi para maging divisyon. Bagkus tayo ay maging isang tulad ng isang walis tingting na kung saan magiging kapaki-pakinabang ang walis tingting kung ito ay pinagbubuklod. Ang isang piraso ay walang silbi. Pero kung ito ay isang pinagsama-sama, mas lalong higit ito magiging kapaki-pakinabang. Kung mayroong kaunting issue at problema, tayo ay sama-sama mag-usap, magdananginan. Dahil hindi itatayo o hindi ibibigay sa atin ng Panginoon ang sino man na makapaghihiwalay sa Kanya. Kung di natin kayang kausapin, tayo po ay magsama-sama manalangin para sa ikalilinaw, ikaayos ng ating samahan. Magtayo ng tiwala sa inyong ugnayan sa loob ng simbahan. Kapag pagmamahal at paggalang, nagiging natural ang pagtutuwid at pagpapalakas sa isa't isa. Para sa ilang mga sabali po ay ang kabuuan ng ating mensahe sa umaga nito ay sama-sama tayong magbantay sa ating pinaglalabang katotohanan ng doktrina, turo at aral. At ipakita natin sa pamamagitan ng ating mga buhay ang tunay na layunin at nais na ipagawa sa atin. Dahil bilang isang magandang example, lalo na sa kabataan, sila ang mga susunod na mga magpapatuloy na gagawa ng mga gawaing sinasagawa natin dito. Magkaroon tayo sana ng tinatawag na maayos na pamumuno at pakikisama sa bawat isa. Ang iglesia ay tinawag upang maging isang komunidad kung saan ang mga mananampalataya ay nagtutulungan. At yun naman pong ikalawang libro ng Timoteo. Okay? Yung unang libro po ay na kung saan ay pinakita yung tatlong importanteng bagay na dapat natin matutunan. At ang ikalawang bahagi naman po ng Timoteo ay kung paanong magiging matatag ang bawat isa sa atin. Para po yung continuation lang. Upang huwag matakot sa mga pagsubok at patuloy na ipangaral ang salita ng Diyos.